Magandang araw mga bata! Ngayon, may bago na naman tayong tatalakayin. Bago tayo magsimula, maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Ngayon, maaari ko bang malaman kung may liban sa klase na ito? Magaling kung wala. Ngayon, may ipapagawa ako sa inyo. Ito upang matukoy kung kayo ay may nalaman sa ating nakaraang talakayin. Nakikita niyo ba to? Ito ay dalawang sobre na may nakapaloob na mga salita. At papanggatin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ngayon, ang gagawin nyo, kung ano ang mga salitang inyong nakuha, ay gagawan nyo ng pangungusap. Ngayon, maaari na kayo magsimula. Ito ang unang pangkat at ito naman para sa pangalawang pangkat. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Okay, tapos na ang lahat. Ngayon, may idideklara na akong panalo. Batay sa aking nakita, ang nanalo ay ang unang pangkat. Ngayon, bibigyan natin sila ng Dunisha Clap. Alam nyo ba yon? Ngayon, gagawin natin. Ito ang 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Yun ay Dunisha Clap. Ngayon, may ipapagawa na naman ako sa inyo. Upang kayo ay hindi maging matamlay. Dahil nakikita ko parang matamlay kayo. Ang dulang ito ay tinatawag na scavenger hands. Papahanggatin ko kayo sa 2 pangkat. Ngayon, ito ang unang pangkat at pangalawang pangkat. Ang mga ibinigay ko sa inyong bond paper, dyan nyo ilalagay yung mga salitang inyong nahanap dito sa loob ng paaralan. Dahil, ang dito sa ating paaralan ay may nakatagong mga salita. Hahanapin nyo yon at ididikit nyo sa bond paper na aking binigay. Ngayon, kung sino ang may pinakamaraming nakuhang salita ay siyang panalo. Ngayon, maaari na kayong magsimula. Okay, tapos na ang lahat. Ngayon, titignan natin kung sino ang mga nanalo. Sino ang nanalo? Tignan natin to sa unang pangkat. Okay! Makikita natin na medyo marami yung nakuha nilang salita. Didikit natin ito para makita nyo na walang bias. Sa unang pangkat ito, klasa. Ngayon naman, titignan natin ang sa pangalawang pangkat. Para makita natin kung sino talaga ang nanalo sa larong ito. Ito ang pangalawang pangkat. So, batay sa inyong nakikita, sino ba ang may pinakamaraming nakuha? Diba ang unang pangkat? Ngayon, bigyan natin ng 5 bagsak ang unang pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Dahil sila ang nanalo. Ngayon, magsisimula na tayo sa ating bagong aralin. Bago iyan, babasahin muna natin ang inyong mga dapat gawin kapag si teacher ay nandito sa inyong harapan at babasahin rin natin kung ano ang inyong dapat natutunan sa ating talakay ngayon. Ngayon, basahin natin. Mga tutunin sa silid-aralan. Makinig sa guro, huwag maging malikot, umupo ng maayos, maging aktibo sa klase. Ang mga yan ay nais kong gawin ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Magaling kung ganon. Maasahan ko ba yan sa inyo? Magaling! Ngayon,
Ngayon naman ay ang mga layunin kung saan dapat nyo itong matutunan sa ating talakayin. Sa loob ng itinakdang oras, ang mga mag-aaral ay inaasahang magbibigyang kahulugan ang mga mahihirap na salita sa kwento, mapapahalagahan ang aral na napupulot sa kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan, at makakabuo ng slogan mula sa mapupulot na aral sa kwento. Yan ang inyong dapat matutunan sa araw na ito. Ngayon, may ipapakita ako sa inyo. At gagawin nyo rin. May mga salita ako dito na dapat nyong bigyan ng kahulugan. Dahil ang mga salitang ito ay makikita nyo sa ating topiko mamaya. Para sa ating pagbabasa mamaya, maintindihan nyo kung ano ang mga salitang ito. Ngayon, sino ang magkapagbibigay ng ibig sabihin ng pakikipagtunggali? Okay, Arnold. Very good. So, ang pakikipagtunggali ay ang ibig sabihin ay ito ay pakikipaglaban o pakikipagsagupa. Yan ang ibig sabihin ng pakikipagtunggali. Ngayon naman, sa pangalawa, nakikikinita. Sino ang makapagbibigay ng ibig sabihin nito? Okay, Daruka. Very good. So, ang nakikinita ay ito ay isang imahinasyon. Or, ang halimbawa nito ay kagaya ng nanaginip ka na sa isang bagay. Yon ay nakikikinita or isang imahinasyon. Ngayon, sa naligalig, sino ang makapagbibigay? Okay, may nupas. Okay, very good. Ang naligalig ay ito ay pagkabalisa o pangangamba. Ang ibig sabihin, hindi ka napapalagay. Marami kang iniisip. So, yan ang mga salitang makikita nyo mamaya sa ating topiko na mahirap intindihin. So, ngayon, maaari nyo na silang maintindihan dahil binigyan na natin ito ng mga kahulugan. Ngayon, may babasahin ako. Ito ay pinamagatang ang alamat ng alimango. Ay, mali pala. Ang alamat ng Bulkang Mayon. Sorry, class. Mali si teacher. Ang alamat ng Bulkang Mayon. Kulang ang ticket. Bakit didikit kung ano?
So ngayon, tatalakayin natin ang alamat ng Bulkang Mayon. Ulit, ano ang pamagat ng ating kwento? Okay, ito ang alamat ng Bulkang Mayon. Ngayon, babasahin ko sa inyo ang alamat ng Bulkang Mayon. Noong unang panahon, isang lalaking matapang, mapagmahal at makatarungan na nagangalang Baltog ang namumuno sa Bicol. Maligaya ang kanilang nasasakupan or ang kanyang nasasakupan. Ngunit, ang kanilang katahimikan ay ginambala ng isang dambuhalang baboy ramo na naminsala sa mga tao. Napatay ni Baltog ang baboy ramo dahil sa kanyang pambihirang lakas. Ngunit, sa hindi inaasahan, hindi pa halos nalalagutan ng hininga ang kanyang kalaban ay napaharap na naman siya sa pakikipagtunggali sa kakilakilabot na pangkat ng mga higanting alimango. Ang mga pating na may pakpak at mga dambuhalang buhaya. Dahil sa hapong-hapo na si Baltog at waring nakikinikinita na ng mga tao na siya'y maaaring magapi ay sinakluluhan siya ng isang pangkat na pinamumunuan ni Handyong. Nagapi nila ang mga kalaban at ang kanilang tagumpay ay hindi nakalampas sa pandinig ni Uriol na isang mahiwagang ahas. Naisip ni Uriol na magbalat kayong isang magandang babae. Bakit nga ba naisip ni Uriol na siya'y magbalat kayong isang magandang babae? Malalaman natin yan. Ngunit, sa pagbabalat kayo ni Uriol, nabigo siya sa kanyang balak at sa halip ay nakatulong pa siya sa pangkat ni Handyong sa pakikipaglaban sa mga espiritu. So, nagbalat kayo si Uriol bilang magandang babae para akitin si Handyong. Hindi nagtagal ang kaniyang katahimikan sapagkat sumulpot na naman ang isang kalabang nagngangalang Rabot na may kapangyarihang gawing bato ang sinumang kalaban. Ipinaubayan na ni Handyong kay Baltog ang pakikipagtunggali kay Rabot. Naghintay ng magandang pagkakataon si Baltog upang malupig niya ang kanyang kalaban. Hindi naman nagtagal at unti-unti nakalapit si Baltog kay Rabot habang ito ay natutulog. So ano kaya ang gagawin ni Baltog sa tingin niyo, class? Bigla niyang tinigpas ang ulo ni Rabot sa pamamagitan ng kanyang tabak. So yun pala ang gagawin ni Baltog. Sumigaw ito ng napakalakas at nagpapalaglag at nagpapalag dahil dito nayanig ang daigdig. So dahil sa pagsigaw ni Rabot, nayanig ang daigdig. Naligalig pati na ang tubig sa karagatan at nang tumahimik na ay nakita ang mga tao ng isang maganda at maayos ang hubog maayos ang hubog ng isang malaking tumpok ng lupa. Sa tingin nyo, ano kaya ang nakita nila? Ano kaya ang nakita ng mga tao na isang tumpok ng lupa? Tulis ito sa itaas at palaki ng palaki hanggang sa ibaba. May ideya na ba kayo kung ano ito? Pambihira ang hubog nito na waring nililok ng isang dalubhasang iskultor. Ito ang tinatawag ngayon na, ito ang ating tinalakay ngayon. Ito ang tinatawag na Bulkang Mayon. So, naintindihan nyo ba kung ano ang alamat ng Bulkang Mayon? So, pambihira no, sa nabasa natin o sa napakinggan ninyo, may isang lalaking magisig, malakas at matapang na nagngangalang Baltog.
At may sumaklolo sa kanya na handyong sa kabila ng kanyang pakikipaglaban. Dahil nakikita ng mga tao na maaari na siyang magapi dahil sa kanyang maraming kalaban. Ngunit yun na nga, may sumaklolo sa kanya para ito ay mapagtagumpayan. At dyan lamang nagtatapos ang ating kwento sa alamat ng Bulkang Mayon. So, alam nyo na ngayon kung bakit may Bulkang Mayon. So, ngayon, dahil alam nyo na, may ipapagawa ulit ako sa inyo. May ipapagawa ako sa inyo. Ngayon, nagustuhan nyo ba ang alamat ng Bulkang Mayon? Magaling kung nagustuhan nyo ito. Dahil nagustuhan nyo ito, alam kong makakasagot kayo rito. May aral bang napulot sa Bulkang Mayon? Magaling kung meron. Ngayon, ang gagawin nyo, ay babasahin ko. Gumawa ng slogan patungkol sa aral na inyong napulot sa kwentong Ang Alamat ng Bulkang Mayon. So, ano ang gagawin nyo? Okay, gagawa kayo ng slogan sa mga aral na inyong napulot sa kwento. So, bago tayo magsimula, meron akong pamantayan sa inyo. Pamantayan. Nilalaman, 50%, pagkamalikhain, 20%, pagtutulungan, 30%, at total of 100%. So, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sa gawain, 5 minuto para sa gawain ito. So, maaari na kayong magsimula. Okay, tapos na ang lahat. So, kung tapos na kayo, bago tayo umuwi at bago magtapos ang ating klase, may ibibigay muna ako sa inyong takdang aralin. Alam nyo ba kung saan patungkol ang ating takdang aralin? Okay, very good. Dahil wala naman tayong ibang tinalakay kundi ang alamat ng Bulkang Mayon. Ngayon, ang inyong takdang aralin ay sa isang buong bond paper, gumuhit kayo ng Bulkang Mayon. Ulit, ano ang inyong gagawin sa inyong takdang aralin? Okay, guguhit kayo ng larawan ng Bulkang Mayon. So ngayon, may aral ba o may naintindihan ba kayo sa ating talakayin? Magaling kung ganon. So tumayo ang lahat para tayo ay makauwi na. Paalam na sa lahat. Okay, magsiuwi na kayong lahat.